Kinagabihan, naging panauhin ni Sarah si Kent. May dalang mga grocery ang lalaki. Kagad itong pumasok at pinatong sa maliit na mesa ang dala. Anong ibig sabihin nito? Hindi ko kailangan ng mga yan. Pwede mo nang dalhin yan sa pag-alis mo. Pero hindi nito pinansin ang sinabi niya. Naupo ito. Kamusta ka na? Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Gusto lang kitang tulungan. Dahil naniniwala kang anak mo tong pinagbubuntis ko? Tumango ito. Sige, ipagpalagay na nating anak mo nga to. Hindi ka ba natatakot na malaman ng asawa mong magkakaroon ka ng anak sa ibang babae? Alam na niya. Siya ang nagulat. Nasisiraan ka na ba ng bait? Malalaman din naman niya eh. Kaya ipinagtapat ko na habang hindi pa naisisilang ang bata. Parangkang sabi nito. Ipinagtapat ko sa kanya kung paano nangyari yon. Hindi mo nga anak ito, Mr. Limhuko. Kahit na ano pang sabihin mo, Sarah. Wala kang naging nobyo. Hindi pa nakaranas na magkaroon ng kasintahan at ako lamang ang nakagalaw sa'yo. Ako ang nakauna sa'yo. Natigagal siya. Hindi mo ko lubusang kilala, Mr. Limhuko. Gayon pa man ay hanga siya sa talas ng memorya nito. Natandaan nitong she was a virgin din. Nakatingin lamang ito sa kanya. Paano kung sabihin kong marami pang sumunod sa'yo na lalaki sa buhay ko? Nakita niya na tigilan ng kaharap. Ang mahalagay lubayan na siya nito. Who are you? Siya naman na nagulat. What? Alam mo bang there are inconsistencies in your files? Sorry pero pinakailaman kong files mo sa People's Department Store. At sa iyong pinapasukan ngayon. Anong sinasabi mong inconsistencies? Hindi magkatugmang mga place of birth mo sa dalawang files at maging ang araw ng iyong kapanganakan. And the strangest part of all, sa una mong files, both disisang ng parents mo. While on the new one, buhay ang ina mo. Hindi niya malaman ngayon ang isasagot. Nagpaimbestiga ako doon sa dati mong tinitirhan. Nalaman kong trabaho ng iyong kaibigan na nakapag-asawa ng Koreano. Sikat na sikat pala siya doon. Sumabog ng kanyang galit. Wala kang karapatang pakialaman ng personal kong buhay. Buhol-buhol ang paghingang sambit niya. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Umalis ka na. Hindi na tinag si Kent. Anak ko rin niyang nasa sinapupunan mo. Siya ang main concern ko. Kailangan niya ang aking tulong. Huwag mo nang ipagkait sa akin ang bagay na yon. Kaya kong buhayin mag-isang anak ko. Hindi komportable ang lugar na to para sa inyo. May townhouse ako. Doon na lang kayo. Meron pang mag-aasikaso doon sa'yo. Hindi mo na rin kailangan magtrabaho. Salamat sa tulong mo pero hindi ko matatanggap yon. Nagpakatigas siya. Nasabi mo nang gusto mong sabihin. Huwag ka na ulit babalik dito. Tumayo ang lalaki. Yan ang hindi mo pwedeng ipagbawal sa akin. Hindi niya matatakbuhan ng talas ng mga hako ni Kent. Inaangkin talaga nitong anak ang batang isisilang niya. Napipinto pang mabunyag ang tunay niyang pagkatao. Sa gitna ng problemang kinakaharap, wala pa rin siyang maisip na solusyon. At walang nararapat na solusyon sa suliranin niya. Wala siyang mapagbabalingan, stalemate siya. To think na alam na ng asawa nito ang tungkol sa isisilang niya. Kailangan ba niyang asahan ang komprontasyon nila ni Diana Coangco Limhuko? Sino ba ang may gustong mabuntis siya ng lalaki? Hindi man lang pumasok sa isipan niya na magbubunga ang isang gabing kahibangan niya. Alangan namang ipalaglag niya ang pinagbubuntis. Hindi lang niya nagustuhan ang paghahabol ni Kent. Baka kunin nito sa kanya ang bata. Hindi lang mga grocery ang dala nito. Meron ding mga prutas, may gatas, chocolate at vitamins. Halos kompleto. Mga food supplements ay pinagbubuntis niya. Dahil iniwan niya ng lalaki, alangan namang itapon niyang kung tutuusin na hindi naman siya. Kinukulang sa mga grocery. Ang isa pang matindi niyang kinatatakutan ay ang ibubunga ng pagkasangkot niya sa lalaki. Yun ang sandaling iniiwasan niyang mangyari, kaya nga nagtitiis siya. Higit sa lahat ang aanihin niyang galit mula kay Diana. Imposibleng ikatuwa nitong masangkot siya sa pagsasama ng mga to. Afternoon break nang tumungo si Sarah sa rolling store na naroon sa gawing kalsada. Nakabili na ng merienda ang mga kasama niya. Nagugutom na rin siya kaya iniwan niya ang pwesto. Pulpili na siya ng bibilhin nang matuon ang kanyang pansin sa kotseng nasa kabilang panig ng kalsada. Agad na binalot ng takot ang dibdib niya. Napansin niyang babaeng umibis mula sa kotse at patawid sa kalsada. Napansin niya nakatingin ito sa kinaroroonan ng rolling store. Mabilis ang naging kilos ni Sarah. Nakayuko siyang tumalis pabalik sa pinapasukan.
Habol niyang kanyang paghinga na makabalik sa kanyang pwesto. Nasaan ang merienda mo? Anong ginagawa nito doon? Natuntun na ba namang itong kinaroroonan niya? Hindi siya mapalagay, matindi ang kabang nararamdaman niya. Sarah! Ha? Nangunot ang noong kasangga niya si Melba sa receiving section. Kako, nasaan ang merienda mo? Bakit wala kang dala? Wala akong magustuhan eh. Papasok na lang ako sa loob mamaya. Bibili na lang ako ng crackers. Hindi pa naman ako nagugutom. Sarah, may naghahanap sa'yo. Ang gwardyang nalingunan niya. Galing ito sa labas. Kinabahan niya naman siya. Sinong maghahanap doon sa kanya? Hindi kaya. Imposible. Sino? Ako. Nilindol ang pagkatao niya na makita naghahanap sa kanya. Papaano mo ko natuntun dito? Si Darla, ang kanyang pinsan. Hindi siya makapaniwala. Paano nito nalaman na Sarah ang kanyang pangalang ginagamit doon? Hindi na pala talaga siya ligtas. Alam na ng kanyang pamilyang kinaroroonan niya. Napansin niyang tinapunan ng tingin ni Darla ang gwardiya at si Melba. Ibinalik nito ang tingin sa kanya. There was concern in her eyes. Importante, marahan siyang tumango. Hindi gulo ang dala sa kanya ng pinsan. Kahit papaano ay nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Tinuro niya upuan para sa bisita. Pwede niya na bumunda kaming iwan. Unang tumalikod ang gwardiya. Sumunod si Melba. Umupo naman ang kanyang pinsan sa tinuro niya Celia. Napansin niya nakatutok ang mga mata nito sa malaki niyang tiyan. You're pregnant? Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Paano mo ko natuntun dito? Paano mo nalamang Sarah ang ginagamit kong pangalan? Halos pabulong niyang tanong sa pinsan. Ito ang babaeng kailan lang ay. Nakita kita sa labas kahapon. Dito ka nang galing. Hindi na kita nahabol dahil nakasakay ka na. Tinanong na lang kita sa isang sales lady na halos kasabay mo lang sa paglabas. Hindi siya nakaimik. You're in great danger. Natigagal siya. Dito sila nakatuon ngayon sa Makati District. Kaya mas makakabuti kung umalis ka na rito. Lumipat ka sa ibang lugar. Dahil oras na makita ka nila, against your will, ibabalik ka nila sa asyenda. No, ayaw na niyang bumalik pa sa asyenda. Isang hawla yon. Nung kang tutungtong pa siya doon, mukhang nagsasabing totoo ang kanyang pinsan. Dagdagan pa ang ilang beses na niyang nakitang mga tauhan ng ama doon. Marahan siyang tumango. Kamustang mama? She's doing fine, subalit hindi mo maalis sa kanyang mag-alala sa pag-alis mo. But she's coping with it. Kagaya mo, gusto niya maging malaya ka. Salamat. Kung ako sa'yo, mas makakabuti kung huwag ka nang pumasok pa dito bukas. Or better yet, umalis ka na ngayon dito. Kaligtasan mo lang ang iniisip ko. Tama ang kanyang kaharap. Sooner or later, matutuntun siya ng mga naghahanap sa kanya. Umaaligid lamang ang mga ito sa paligid. Oras na matsyempohan siya, wala na siyang kawala. Pakisabi kay mama na nasa mabuti akong kalagayan, Darla. Makakarating. Nag-asawa ka ba? Umiling siya. Disgrasyada. Hindi sinasadya, pero sa tingin mo ba ikakatuwa kaya ni Papang makita ako sa ganitong estado? Ipipilit pa rin kaya niya ako kay Idam? Ikaw na rin ang may sabing disgrasyada ka. Gagawa ng paraan ng papa mo para makasal ka kay Idam. Kahit na siguro kasal ka na, hahanap pa rin siya ng paraan, matupad lang ang kanyang gusto. Kilala mo siya. Napakagatlabi siya. Hindi na ako magtatagal, babalik pa ako sa hotel. Nandoon sila. Mag-ingat ka, magpakatatag ka. Huwag kang sumuko. Kung may magagawa lang sana kami. Hindi niya napigilan ang sarili, niyakap niya ang pinsan. Ito ang tumulong sa kanya para makatakas sa asyenda, para matakasan ang mga plano ng ama. That was 2 years ago. Niyakap din siya nito, kasunod nun ay nagpaalam na to. Hindi naman siya nagsayang ng panahon, kinausap niya si Liza. Nagpatulong siya kay Lisa kung pwede siyang mag-file ng vacation leave. So soon? Pwede. Bakit? May asikasuhin lang ako importante. Nagbabaka sakali lamang siya. Kung hindi po pwede, mapipilitan siya mag-resign. Ito lamang ang maaring tumulong sa kanya. Hindi ako nangangako, Sarah, pero kakausapin ko si Mrs. Santana. Titinan ko kung anong aking magagawa. You see, under contract ka pa kasi. Alam niya yon. Kung mamalasin, iiwan niya ang trabaho at magsisimula ulit. Subalit sa kalagayan ba naman niya, may hirapan siya makita ng mapapasukan. Higit sa lahat, kailangan niya ng pera para sa kanyang panganganak. Wala siyang enough resources. Kailangan niya ng panustos sa kanyang kalagayan. Bagsak ang mga balikat ni Sarah na makausap si Liza. Nang sumunod na araw, hindi pinagbigyan ng management ang hiling niya. Bigong-bigong pakaramdam niya. Sorry Sarah, walang problema. Pakiramdam niya ay pinagbagsakan siya ng malas ng araw na yon. Pero pinaghandaan niya na yon.
Hindi na ako papasok. Nagbabaka sakali lang ako. Nagulat si Liza. Sigurado ka ba? Salamat sa tulong mo, Liza. Wala na siyang rason para magtagal pa doon. Nakuha na niya kahapon ang kanyang sahod. Kailangan ko pang gumawa ng resignation letter? May problema ba, Sarah? Ngumiti siya, subalit pilit yun. Wala akong problema. Walang problema, hindi ba't sinabi ko na sa'yo na meron akong asikasuing importante? Saan ka pupunta? Hindi ako aalis kung may maitutulong lang sana ako. Malungkot nitong sambit. Baka nabibigla ka lamang. Hindi kaya nagtatampo ka? Hindi mo kakausapin ulit ang management? Huwag na, pahingi pala ng papel, gagawa ako ng resignation letter ko. Mabuti na ang ganoon, legal. Para naman wala akong magiging problema pag naghanap ulit ako ng mapapasukan. Binigyan siya nito ng papel, nagsulat siya. Pwede kang bumalik dito, hayaan mo, susubukan ko. Kinagabihan, dumating sa tinitirahan ni Sarah ang lalaki naghihintay. May dala na namang mga grocery at prutas. Maayos naman niya itong pinatuloy doon. Kailangan ko bang magpasalamat? Umiling si Kent. Obligasyon ko to bilang ama. Naupo ito sa silya. Tinitake mo ba ang vitamins? Kailangan mo yon. Huwag mo rin kakalimutan maglakad-lakad tuwing umaga para hindi ka nahihirapang manganak. Bakit ang dami mong alam? Nagkibit balikat lamang ito. Excited lang siguro ako. Malapit ko na siyang makita, magiging daddy na rin ako. Naroon nga ang kagalakan sa mukha nito. Ibibigay mo sa kanyang iyong pangalan? Hindi ko inipagkakait sa kanya, paninigurado nito. Ipagmamalaki ko pa siya. Wala akong makitang dahilan para itago siya sa publiko. Paano tinanggap ng asawa mong bagay na to? Gusto na niyang isingit ang kanyang gusto. Subalit naunahan siya ng kaba. Ang lalaki lamang ang makakatulong sa kanya ngayon. Nagkibit balikat to. Natandaan ka niya sa supermarket, kinuwento kita sa kanya. Pero wag na natin siya pag-usapan. Sigurado ka bang komportable ka dito? Kung doon ka sa townhouse ko, hindi ka mahirapan. Tama na to sa akin, hindi na pala niya kailangang magsalita. Subalit kailangan muna niyang magpakipot para hindi halata. Okay naman dito eh. Pag-aamin na rin niya ng katotohanan na ito nga ang ama ng sisilang niya. Komportable ka? Paano yung isisilang mo? Ni electric fan ay wala ka. Siguradong mainit dito kapag gabi. Siguradong nagrereklamo sa nararamdaman ng init ng bata. Hindi mo lang naririnig. Hindi na iwasang mapangiti ni Sarah. Ngayon lang medyo gumana ang kanyang loob sa kaharap. Dito na lang ako. Isa pa hindi naman mainit pagsapit ng gabi. Kaya ino-offer ko sa yung condo unit. Ibibigay ko na yan sa'yo. Doon kayo titira ng magiging anak natin. Desidido si Kent na ilipat sila ng tirahan. Ayokong pagmulan yun ng pag-aaway niyong mag-asawa. Tanggap niyang nakatakda mong pagkakaroon ng anak sa akin. Pero paano naman niya matatanggap ang katotohanang ibibigay mo sa amin yung kondo? Sa tingin mo ba, kapag nakapanganak ay tuluyan ang mapuputol ang komunikasyon natin? Nasabi nito makaraan ng ilang segundo na tameme siya. Hindi doon magtatapos ang obligasyon ko sa aking anak, Sarah. Bibigyan ko siya ng seguridad at edukasyon hanggang sa kaya na niyang tumayo sa kanyang mga paa nang walang kaagapay. Paano kung magkaasawa ko? Hindi problema yun. May main concern ang iyong bata. That's all. Karapatan mo ring lumigaya, pero wag na muna nating pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Sa ngayon, hindi niya maisip ang sarili na may makatatabing lalaki sa kama, liban sa kaharap. Tanging sa karisma ng taong ito siya nalunod. Gwapo si Idam, pero ang kagapuhang iyon hindi nagdulot ng kakaibang mahika sa puso niya. Samantalang kay Kent, unang kita pa lamang niya, nanginig na ang kanyang mga tuhod. Muling nagsalita ang lalaki. Pag-isipan mong alok ko, mabuti ng pakinabangan yung ating anak yung townhouse kesa mabulok lang yon. Hindi siya tumugon. Subalit may desisyon na siya. Mas mainam kung makaalis siya doon sa madaling panahon. Sa townhouse ni Kent, ligtas siya doon. Sa kalagayan mo ngayon, kailangan mo nang tumigil sa pagtatrabaho. Naisatinig ni Kent ang pag-aalala. Makakasama yan sa dinadala mo. Hindi ka na dapat na mapuwersa. Dapat nagpapahinga ka sa paggawa dahil sa nalalapit mong panganganak. Magandang offer mo. Wala akong makitang dahilan para tumanggi. Bigla niyang naisatinig. Sige, tinatanggap ko na yung alok mong tulong. Lumiwanag biglang mukha ni Kent. Hindi niya masabi kung dahil sa kagalakan kaya nagaganap nito ang kanyang mga kamay. Masuyo nitong pinisil ang mga yon. Nagdulot naman yan ng kakaibang ligaya sa kanyang dibdib. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinaligaya, Sarah.
pagkuhanin na sambit nito. Pero sana'y lubos-lubusin mo na. Umalis ka na sa trabaho mo. Paano ba niya dito sasabihin na umalis na siya sa pinapasukan? Susuportahan ko kayo. Huling araw ni Sarah sa tinitirhan na makatanggap ng sulat mula kay Liberty. Kaagad siya nitong sinumbatan kung bakit hindi kaagad siya nagpadala ng sulat. Ilang sulat nitong bumalik sa Korea dahil wala na siya sa dati nilang tinitirhan. Liban sa litrato, may padala rin itong pera. May kalakihan din iyon pero may basbas yun ni Samilo kaya wala raw siya dapat na ipag-alala. Kung tungkol naman sa kalagayan nito, mabuti raw at tanggap ito ng pamilya ng lalaki. Tinignan niya ang 3 litrato, sa tingin niya lalong gumanda ang kaibigan. Sosyal talaga itong manamit, may taste. Sa isang litrato kasama nitong buong pamilya ni Samilo. Sa nakikitang kaligayahan sa mukha ni Liberty, nagsasabi ito ng totoo. Maligaya siya para sa kaibigan, natagpuan nitong tunay na kaligayahan. Samantalang siya ay walang tigil ang pag-ambon na suliranin, pero alam niyang hindi darating ang mga yon sa kanya kung hindi niya kaya. Kaya ganun na lamang ang kanyang pagpapakatatag. Tinago niya ang sulat, pinagpatuloy niyang paghahanda ng kanyang mga gamit. Hinihintay niyang pagdating ni Kent. Mapapanatag na rin ang kalooban niya. Nakakasuya pero hinahanap-hanap niya ang presensya ng lalaki. Aminado naman siya na ito lamang ang lalaking hinangaan niya ng labis. Unang kita pa lamang niya dito noon, nabihag na nitong puso niya. Humantong ang isang palad niya sa kanyang tiyan. Mas malaki pa sa kanyang inaasahan nung naglilihi pa lamang siya. Patulis ang umbok nun, kaya labis siyang nakakatawag ng pansin. Maraming nagsasabing lalaki raw ang isisilang niya. Mapalalaki man at mapababae, wala siyang reklamo. Ang mahalagay hindi niya pinagkaitan ng buhay ang anak. Gagawin niya ang lahat, mairaos ito ng maayos. Hindi niya aasahan ang mga pangako ni Kent. Subalit kung tutuparin man yun ng lalaki, walang problema. Hindi naman niya ito uobligahin. Dakong 12:00 ay dumating ang lalaki. Kaagad nitong binuhat ang kanyang mga dala sa kotse. Pakaramdam niya nabunutan siya ng napakaraming tinik sa dibdib nang lisanin nila ang inuupahang silid. Sa isang subdivision ng townhouse nito, may kalakihan din iyon. Meron na rin katulong na naghihintay sa kanilang pagdating. Hindi tuloy niya alam kung paano pasasalamatan ng lalaki. Alagaan mo lang ang anak ko. Eksaktong 1 linggo nang muling magpakita sa kanya si Kent. Marami na naman itong dalang mga grocery. Lamang sa pagkakataong iyon ay may kasamang 2 malaking stuffed toys na palaka. Dahil dating nakapagtrabaho sa department store, alam na Sarah kung magkanong halaga noon. Lihim na naman siyang nalula. Subalit sa kagaya ni Kent, mura lamang yon. Kailangan mo ba akong bilhan ito? Ang stuffed toy ang kanyang tinutukoy. Ang mahal nito, hindi ko naman ito magagamit. Lalong hindi pa ito mapapakinabangan ng anak mo. Ngumiti lamang si Kent. Nahigit naman ni Sarah ang paghinga. Ngiti ang pantapat sa kanya ng lalaki. Sa tuwin ay nagdudulot yun ng kakaibang kaluwagan sa kanyang dibdib. You look wonderful. Mukhang handang-handa ka na for your big day. Ilang linggo na lang ba? Ubuan pang ating ipaghihintay? Huwag kang magmadali. 3 months pa. Nakangiti niyang paalala dito. Pasasaan ba't darating din ang araw na yon? Kailangan nating maghintay. Sabik na sabik kasi ako makita siya at makarga. Hindi nga mapapasubalian ang pananabik na yun ni Kent. Subalit maraming katanungan sa kanyang isipan, partikular na sa relasyon nito kay Diana. Hindi ba kayang magbuntis ng babae? Siya nga pala, naayos ko ng papeles nitong bahay. Nakapangalan na sayo. Hindi niyo nalilisanin to. Dito lalaking anak ko. Nice neighborhood and surroundings. Paano kung malaman ni Diana? Nagpakawala ito ng malalim na paghinga. Huwag mo na siyang intindihin, hindi ko sasabihin sa kanya para mapanatag ka. At kung malaman man niya, siguradong hindi niya yun bibigyan ng pansin. Paninigurado nito, napailing siya. I want to give my child the best in this world. Huwag mo ipagkait sa akin yun. Hindi mo naman kailangang ibigay sa amin to. Townhouse for having my child. Dahil kung naging ibang babae ka lang, siguradong ipapalaglag mo siya to avoid responsibility. Nasaya ako. At kahit papaano, pinapahalagahan mong buhay ng aking anak. Subalit ayaw naman niyang maging dahilan sa pag-aaway ng mag-asawa. Ayaw niyang iisipin ni Diana na binabahay siya ng lalaki. Wala sa bokabularyo niyang mangwasak ng tahanan. May kasunduan sila ni Kent. Once a week lamang pupunta doon ang lalaki. Twice pero hindi nalalagpas doon.
Limitadong mga laruan, ganun din ang mga damit. Pwede ba magtanong, Sarah? Sige. Ulila ka na ba talaga? Hindi niya inaasahan ang tanong na yon. Nagdududa ka ba, Kent? Siya rin ang may kasalanan pero para sa kanya patay na ang ama. Hindi ito umimik. Hindi naman nagtagal pa doon ng lalaki. Inihatid niya ito ng tingin. Ang papel niya ngayon sa buhay nito ay walang pinagkaiba sa isang mistress. Subalit, ano magagawa niya? Kagaya nga na sinabi ni Kent, nasa vicinity lamang ng Makati tinutukoy nitong townhouse. Nasa loob pa yun ng subdivision at very accessible pa sa sasakyan. Napangiti siya ng makatungtong doon, malinaw pa yun sa kanyang isipan. Nanariwas siya kahit na kailan lang yun nangyari. Masyadong malaki ang bahay na to, Kent, naisa tinig niya sa lalaki. Dagdagan pang halos kumpleto na yun sa gamit. Puro pa mga bago, hindi kasamang mga ito sa usapan natin. Nandito na mga yan, Sarah. Alangan namang isoli ko pa sa pinagbilhan ko. Paliwanag ni Kent. Pagbigyan mo na ako, wag na natin problemahin ang tungkol sa bagay na to. May magagawa pa ba siya? Doon tayo sa magiging kwarto mo't sa nursery room. Ani habang binitbit ang kanyang bag. Inalalayan siya nito sa pag-akyat sa hagdan. Dahan-dahan lang magagamit mong hagdan na to sa pag-ihersisyo tuwing umaga. Akyat baba, tumangon lamang siya. Dito ang nursery room. Pumasok sila sa unang kwarto. Ito ang magiging silid ng anak ko. Bumulaga ang kwartong puno ng iba't ibang klase ng laruan. Hindi na ako nakapaghintay assorted toys. Pambabae at panlalaki, nilapitan ni Sarah ang crib. Pagkatapos ay napangiti siya. Kung siya nga asahan hindi niya maibibigay ang mga yan sa anak. Masyadong napakarami ng mga laruan. Nandito ko kaninang umaga, inihanda ko lahat sa pagdating niyo dito na anak ko. Paglalahad ni Kent. Sani nagustuhan mo. Ilang libo bang nagastos mo sa mga laruang ito? Umiiling niyang tanong. Napakarami, hindi pa naman niya magagamit ang mga yan. Ngumiti lamang si Kent. Doon naman tayo sa magiging kwarto mo. 3 kwartong meron dito sa itaas. Guest rooms ang 2. May servant's quarter. Fully curtain naman ang kwarto niya. King size bed. Kaagad niyang in love sa kanyang silid. Very feminine ang dating. Hindi naman nakapagtataka. Babae ang titira doon. Nang buksan niya mga naroong closet, namangha siya na makitang mga laman. Napatingin siya kay Kent. Napakamot naman ito sa batok. Mga bagong damit, napakibit balikat ito para naman sa yung mga yan. Pasasalamat, huwag mo nang tanggihan, nandyan ang mga yan. Sa tingin ko naman kasya sa yung mga yan. Hindi mo naman ako kailangang ibili ng mga damit. Isa pa masyadong magarbong mga yan, wala akong mapagsusuotan. Para lamang yan sa mga mahahalagang okasyon. Instant luxury. Ano kaya kung paupahan ko mga bakating kwarto? Diyan ako hindi papayag. Huwag kang magpapaupa. Ayoko. Matigas na tanggi ni Kent. Wala ka namang dapat ikabahala. Sagot kong lahat ng mga kakailanganin nyo. Sabi mo'y bahay ko na to? Sunod-sunod ang pag-iling nito. Mahirap magtiwala ngayon sa mga stranghero. Please don't compromise with strangers, Sarah. Leave everything to me. That was somewhat disturbing. Nag-aalala ito sa safety niya o sa kanyang pinagbubuntis. Sa bagay, why would he? Talagang ang kapakanan ng bata ang iniisip nito. Pinakikialaman mong buhay ko. Ngayon palang dinidiktahan mo na ako kung anong gagawin. Ginagawa mo na akong robot na nakaprogram. Sundin ang bawat naisin mo. Masama ang loob ng naisatinig niya. Mahirap ang magkaroon ng kasambahay na hindi ka ano-ano, Sarah. Kahit na nga kamag-anak pa. Mabuti nang kayo lang dito. Wala kayong problema. Pilit na pagpapaliwanag si Kent. Sinusubukan lang naman niya to. Hindi kita dinidiktahan o pinapakialaman. Ang gaan ng akin lang para hindi ka mahirapan. I'm not doing this for you. Pero sa anak ko. Parang kang sabi nito. Inamin na nito ng harap-harapan. Kahit papaanong katotohanan iyon inagbigay ng hapdi sa kanyang puso. Wala siyang magagawa kung hindi ang tanggapin yon. Hanggang kailan mo aakuin ang mga responsibilidad na yon? Matatag niyang tanong dito. Kahit na makipagtalo pa siya dito, imposibleng mananalo siya. Hanggang kailangan niyo ang tulong ko. Fine, meaning hindi kagad malagot-lagot ang hiblang. Nagpapatagpo sa kanila. Taon nang bibilangin, ang mainam niyang gawin ay huwag umasa ng imposible. Tumuli siya sa kanyang kwarto. Naligo muna siya. Bago napagpasyahang matulog. Subalit nakahilatan na siya sa kama. Malayo na naman ang kaway na antok. Naalala niyang kanyang mama. Ang mabait at malalahanin niyang ina.
Wala itong boses sa tahanan nila, kung meron man hindi kayang kalabanin ng kanyang papa. Napailing siya kung hindi siya lumaya sa kanilang asyenda. Asawa na sana siya ngayon ni Adam Bustamante. Ipinagkasundo siya, subalit wala siyang gusto sa lalaki. Over my dead body.